So pag-uusapan natin po yung sovereignty, yung pagiging Lord of all ng ating Panginoon. So ano po ba yung meaning ng sovereign? Kasi po isa sa napakagandang doktrina ng Christianity, yung sovereignty ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng sovereign? Ang ibig sabihin po ng sovereign, supreme leader. Kung sa Iran, meron silang supreme leader, Ayatollah, which is nothing compared sa supremacy, sa sovereignty na meron ng ating Panginoon Jesucristo. The Lord Jesus Christ, He is the supreme leader of the entire universe. Our Lord is the supreme leader of things seen and unseen. Dahil ang mga anghel, yuyumuyukod din sa ating Panginoon. Because Jesus Christ, according po sa Biblia, He created the angels itself. Kaya po ang ating Panginoon, King of Angels. He's even the King of Angels. Siya yung chief of staff ng host, heavenly host. Siya yung nakipag-usap kay Joshua, nung medyo nananamlay si Joshua, napapahinga na masyado sa kanyang pagstay sa Gilgal. Siya yun. Yung Christophany, nagpakita ang ating Panginoon kay Joshua bilang isang siya yung leader na mahukbo sa langit. Laging hawak ang kanyang tabak upang ipaglaban sino? Upang ipaglaban ng bawat isa. Hindi na kinakailangan ng Lord na ipaglaban ng sarili niya. Sino makakatapat sa kanya? Satan, matagal ng talunan. Right? Doon pa lamang sa 40 days na sa ilang, wala nang nagawa si Satan. Nothing. There's no power against our sovereign leader or supreme leader, which is the Lord Jesus Christ. Ano naman ibig sabihin ng supreme itself? Strongest, most powerful, very great, extreme. Yung kapangyarihan po ng ating Diyos, nasa ceiling na siya. Hindi na siya kinakailangan dagdagan para maging super duper, supreme, strongest ang ating Diyos. Nasa rurok na ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi na madadagdag ang kanyang kapangyarihan, hindi na mababawasan pa. That's it. Nasa rurok na ang kapangyarihan ng ating Diyos. Wala nang mas makapangyarihan pa kesa sa Kanya. Kaya nga po ang ating Panginoon ay God, siya po ay sovereign. Our God is a sovereign God. God has supreme power and authority. He is the strongest and the greatest. Lagi po natin yung aalalahanin sa tuwing humarap tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay. At lagi ko pong ipinapaalala sa inyo, yung nangyayari ngayon sa Israel. I'm very, very excited how God will show His power once again through His people, Israel, against these hordes, against these many enemies surrounding Israel. Muli, ipapahiya sila ng ating Panginoon. Ilang beses silang napahiya ng Old Testament, at now again, sa huling panahon, which is our time, muli ipapakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Laban po sa mga taong ito na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos. Mga Diyos na kathang isip lamang, hindi nakakagawa ng mabuti, hindi rin naman nakakagawa ng masama. Why? Because those gods na sinasamba ng mga pagan nations na ito doesn't exist at all. Hindi nag-exist. Yung po there's only one religion na pag-usapan po natin yan sa last message ng Panginoon. There is only one true religion and that is Christianity. Kaya binalikan natin hanggang sa Garden of Eden, hanggang creation. Doon po nagsimula ang ating relationship with our Father in heaven. Kay Elohim. In the beginning, Elohim created. At sino raw si Elohim? The Father, the Son, and the Holy Spirit. At ang lahat ay nalikha according sa John chapter 1. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and all things are created through Him, through our Lord Jesus Christ, at patutunayan pa po natin yan mamaya. Ang gagawin po natin ngayon, magbabasa tayo ng maraming verses, and the verses will explain itself. Ang pamagat po ng message for today, walang iba kundi Lord of all or Panginoon ng lahat. So meron po muna tayong napaka-powerful na kwento na naganap sa aklat ng mga gawa, chapter 4, 23 to 28. At ang mga bida dito, of course, yung mga main character, si Pedro at si Juan. Okay. Verse 23. Ito po kasi yung, di ba, nagsishare sila ng gospel through the power of the Holy Spirit, na wala namang ginawa yung mga authority, walang ginawa yung mga Pharisee, mga Judaizers, kundi pigilan sila, ikulong sila, palalayain, pipigilan, iwa-warning. Katatapos lang po silang bigyan ng warning dito na kapag yung gospel na yan, kapag yung evangelism na yan, tinuloy pa ninyo, mas masakit pa, mas mahirap ang inyong kalalagyan. Kaya nga dito, nakulong sila at later on, pinalaya. Kaya, verse 23, nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila.
At ibinalita ang sinabi ng mga punong punong pari, or they're not really pari. They are priests in the temple. Saserdote sa Tagalog. Diba? Kasama na dyan yung mga magagaling na mga religious leaders by that time. Ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Kasi kinuwento ni Pedro sa kanhi Juan, yung mga miracles and wonders, yung mga provisions. Diba? Na ginawa ng Panginoon sa kanila habang sila ay nililitis, kinukutya, kinakawawa, ikinulong, kinuwento nila. So instead na sila'y luhaan na nagsusumbong sa mga kapatiran, yung pangkapangyarihan ni Kristo ang kanilang dala. Kaya ito yung kanilang panalangin ngayon. Ang sabi po nila, Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito. Kayo po ang nagsalita sa pamagitan ng aming ninunong si David, na inyong lingkod, nang sabihin niya, sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hentil? At ang mga tao ay nagbabalak ng walang kabuluhan. Anyone na hindi po kasi Hudyo, they are Gentiles. Kasama tayo doon. But now, we are Christians. Christian Gentiles. Bakit sila naghahanda? Mga taong nagbabalak ng mga bagay na walang kabuluhan. Kasi kilala ni David yung kanyang Diyos. At kilala natin ang ating Panginoon. Verse 26. Naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Diba? Sa Diyos mismo at yung kanyang hinirang. Noon pa lamang po, panahon pa lamang ni David, they are already waiting for the Messiah. Si Jesus Christ po, hindi lamang siya laman ng New Testament. Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, He was also prominent in the Old Testament. Halimbawa nga po, likhain natin ang tao sa ating wangis. Hindi pwedeng ang kausap ng Diyos doon, mga anghel. Why? Ang mga angels po, creature din sila, created. Isa lamang ang creator, and that is Elohim. Yun po yung tawag ng mga Hudyo, sa Hebreo, sa Diyos, Elohim. And Elohim is plural. Parang Erix. Pag nilagyan mo ng S, marami na, right? Yung pong Elohim, plural yun. At yun ang tawag ng mga Hudyo, ng mga Hebrew, maging si Moses sa Old Testament, sa aklat ng Genesis, Elohim. Kaya hindi ka nakakapagtaka kung bakit itong si Elohim nga, meron siyang kausap. Pero yung kausap niya, hindi mga angels. Kasi nga, hindi man lilikha ang mga angels. Anything created cannot create. Wala nang ibang creator, yun lamang kundi si Elohim, si Yahweh, yung Diyos, yung Ama na ating sinasamba. Siya lang, wala nang iba pa. At nag-uusap nga si Elohim, let us. Makikita po natin ang sagot dyan sa aklat ng Hebrew, sa chapter 17 ng John. Ang sabi ng Panginoon sa Ama, habang siya nananalangin sa hardin, bago siya huliin at patayin, Lord, sabi niya, Ama, kumbaga, gustong-gusto na ng Panginoon na bumalik dun sa dating fellowship na meron na sila since the time began. From eternity past, magkasama na po ang ating Panginoon, yung Son, yung Father, and yung Holy Spirit. It is Elohim who created everything. Kaya sabi na, likhain natin ang tao sa ating wangis. And that is God alone. That is Elohim, that is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun yung kapangyarihan nila. Only them can create. Ang sino mang nagke-create ng something maliban sa Diyos, ang tendency po, later on, nakakasira din. Katulad po, di ba, ng mga invention ng mga tao. Halimbawa, yung katulad ng mga social media, ang sabi ng mga nag-akda, gumawa ng mga social medias, ginawa namin ng mga apps na ito para yung mga tao maging close sa isa't isa. Yung communication maging mas madali. Pero kung papansinin ninyo, even themselves, nakita nila, parang baligtad na nangyari. Imbes na through social media, maging magkakalapit ang mga tao, lalong naging magkakalayo. Why? Iba na ang kaibigan. Iba na ang kausap. Hindi naman niya nakikita, naging friend na niya. Hindi lamang yun, di ba, mga nagkukulong sa kwarto, pag nagbabrowse ng social media, lalabas magkakape, imbis na nagkukwentuhan habang nagkakape, ano ginagawa? Nasa cellphone. Hindi kausap yung kasama sa lamesa. Ang kausap yung nasa malayo. Me, I'm really, really annoyed with that.
Buti pa hindi na tayo lumabas. Kung lalabas din lamang tayo, wala kayong ginawa kundi hawakin cellphone ninyo, buti pa sa bahay na lang makapagkape at pumasok na lang sa kwarto nyo para maituloy nyo yung pagsa-social media ninyo. Hindi ba? It's so annoying, disrespectful. Yun po sinabi mismo ng mga gumawa ng mga apps na yan. Ang point ko po ganito, ang tao, kaya man natin lumikha, pero in the long run, those things na ginawa nating mahusay, sumisira din sa atin one way or the other. Lumikha ng barel para self-defense. Talaga bang self-defense lang? Hindi naman, di ba? Mas nagagamit nga ang barel saan? Sa paggawa ng krimen, ng hold up, and so on and so forth. Kayo na ang mag-isip. Ang dami niyo makikita, ginawa ng tao, later on, yun ang naglalagay sa kanya sa isang kapahamakan. Ang Diyos po, hindi. So bumalik po tayo dito, merong hinirang. Panahon pa lamang po ng Old Testament, nandun na po ang ating Panginoon. Sino yung bata? Sino yung batang pinag-uusapan doon na magiging anak ni Eva, na dudurog sa ulo ng ahas? Who is that child? That is the Lord Jesus Christ. Siyempre, hindi siya tinawag na at darating sa later time, sa susunod na 2,000 years, lalabas yung bata na si Jesus. Wala kasing ganun. Pero yung meaning ng pangalan ng Panginoon, nandun na sa Old Testament. Siya yung Messiah. Siya yung the Son, big S. Siya yung sanggol na dudurog sa ulo ng ahas ni Satan himself. So ang Panginoon po, He's very, very powerful. Hindi lamang siya nag-exist ngayon sa Old Testament at ngayon, even in the Old Testament and even from the foundation of everything of all creation. Nandun na siya. At mababasa natin mamaya yung katibayan niyan sa mga verses. So hindi lamang yon. Nagkatipon nga sa lungsod na ito. Kasama ito sa prayer nila. No? Naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Verse 27, nagkatipon nga sa lungsod na ito, sila Herodes, si Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus. Pinangalanan na niya kung sino yung hinirang, pinramis noong pang Old Testament. Si Jesus ang inyong hinirang. But this is the shocker. Verse 28. Nagkatipon sila kaya't naisakatuparan ng dapat mangyari ayon sa itinikda ninyo noong panguna. Ano ba nangyari sa Panginoon nang siya mahuli? After ni Pontius Pilate, He died. Right? Pinahirapan ng ating Panginoon. And afterward, crucifixion, and afterward, He died. Ano sinasabi rito? Sino raw talaga ang may akda ng lahat kung bakit nagkaroon ng crucifixion? At yun ang naging daan upang yung dugo ni Jesus, siya namang humugas sa ating mga kasalanan. Ang Ama mismo na nasa langit, ang Diyos mismo ang may akda ng lahat. Ang point po dito, maraming tao, sabi nga ni David, naghahabi sila ng mga kapamaraanan to be against our God. Wala silang kamalay-malay. Even them are being used by God. Ang tao po, walang magagawa against God. Masasaktan ba natin ng Diyos? Pwede ba natin gutumin ng Diyos? Itigil niyo yung pagpe-pray sa Diyos kasi pag hindi nag-pray sa Kanya, nagiging tao na siya, nanghihina siya. Pag hindi natin pinuri ang Panginoon, mababawasan ba yung pagka-Diyos niya? Nothing, walang mangyayari. Because our God is sovereign, He is self-sustaining. He sustained Himself. And He even sustained the entire universe. Siya ang reason kung bakit nakalutang ang mga planeta sa space. Ang tawag po dyan ng mga scientists, dark matter. Hindi lang may paliwanag. Ngayon, na-realize ng mga scientists, hindi lamang pala yung mga bagay na tangible, na nakikita at tangible, ang nag-e-exist sa universe. Mas malaki pala yung mga nag-e-exist na hindi nakikita. At yun yung pwersa kung bakit nga, yung mga planeta, nasa pwesto nila, hindi nalalaglag. Hanggang doon na lang ay isip ng mga scientists because most of them, they are anti-God. They don't believe in a supreme being higher than them. Kasi ang feeling nila, mas matalino pa sila sa lahat. Well, sabi ng Panginoon, ang katalino ninyo ay basahan lamang sa aking paanan. Ang tawag nila, dark matter, ang tawag natin, that is God. His providence. Siya ang may hawak ng lahat. Kaya hindi nagbabangga, bakit hindi kumakawala yung oxygen? Bakit hindi kumakawala sa space? Ang dami-daming nagpapalit-paritong mga eroplano, mga shuttles, space shuttles. Bakit hindi nagkakaroon ng butas yung oxygen tumatapon sa space? Why not? Siyempre may mga scientific explanation 'yan. Right? But it is God Himself. Siya ang may hawak ng lahat.
Lahat maging sa ating mga buhay, hawak ng Diyos. God is supreme over us, over our lives, and even in this body, siya pa rin ang supreme. Ano sinabi ng Panginoon? Ano rin ginawa niya sa katawan natin? Ginawa niyang templo. That our hearts, this body is the temple of God. You know why? Alam niyo na napaka-ironic. Ang sabi ng Panginoon, ganun ba? Kasi ang daming pangako ng mga mananampalataya sa Kanya, even in the Old Testament, ang daming nangangako, Lord, pagpalain mo lang ako, magpapatayo ng cathedral para sa inyo. Lord, magkakotse lang ako, magpapagamit ako sa transport ng simbahan. Hopefully, laging nangyayari talaga yon. Lord, bigyan mo lamang ako ng boses na maganda, parang Pilita Corrales or what. Lagi na akong aawit sa iyo. Pero ano ginawa? Karaoke lang naman ang pinagagawa niya. Doon ko magtataka Walang naging special number, pero kapag karaoke, ang daming nakapila. Why? Why? Kung hindi mananampalataya, wala akong problema doon. Pero kung Kristiyano ang gumagawa nun, why? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Baka naman panlabas lang yung pagiging banal mo, pagiging Kristiyano mo. Pang church lang, pang loob lang ng bulwagan nito, paglabas mo, saan ba may karaoke bar dito? Right? Ang sabi ng Panginoon, hindi, magkakasya ba ako sa mga templong gawa ng kamay ng tao? Anong lugar ang pwede niyong gawin para ako magkasya dun? Ibig sabihin kasi ang Lord our God is bigger than the entire universe. 1 billion, trillion, billion universe pa pagsamasamahin natin. God is bigger than that. Sabi niya, paano ako magkakasya sa mga templong gawa ng tao? Pero you know what? Ang ironic doon, pagdating ng Holy Spirit through the Lord Jesus Christ, nang siya mamatay, nang padala niya Holy Spirit, saan tumira ang Diyos? Sa puso ng bawat isa. Hindi siya kasya sa universe, pero kasya siya sa puso natin. So we are the temple of the Holy Spirit, the temple of the Lord, the temple of our God. So remember, kapag tayo maraming ginagawa sa labas, kasama mo ang Diyos. Naririnig niya yung kinakanta mo. Alam niya yung ginagawa mo. Alam niya yung iniisip mo. Nandun siya. Akala natin matatakasan natin ng Diyos. Nakalukluk na nga siya sa puso natin, mga kapatid. Paano pa tayo makakatakas sa Kanya? Yung pintig ng puso, alam niya kasi dun siya nakaupo ba't kaya itong anak kong ito, pag ito kaharap niya, ang bilis yata ng pintig ng puso. At ang trono ko talaga namang hindi mapakali or what. Siyempre, nandun siya, alam niya yan. Pag ito namang kausap niya, parang walang hininga. Diba? Hindi interesado. Diba? So, nandun ang ating Panginoon. Napaka-ironic, and yet, tunay nga po, walang imposible sa Diyos. Sa akin gusto lang sabihin ng Panginoon, ayokong tumira sa mga yan, anak. Gusto ko tumira sa iyo. I would like your heart to be my dwelling place. Right? Yun ang kagandahan po sa buhay ng isang Kristiyano. Sa isang tunay na Kristiyano, ang Diyos po nakaluklok na sa ating mga puso. Hindi po siya aalis doon. Walang Holy Spirit po pumasok na sa puso, sa buhay ng isang taong tunay na tumanggap sa Panginoon. Wala na pong iniiwanan yun. Hindi po natin ma-evict ang Lord. Lord, pasensya na po, mukhang napasubo lang ako sa pagtanggap sa inyo, napasubo lang ako sa church, sa mga gawain, ayaw ko na, Panginoon. Sa tingin nyo, aalis siya doon? Hindi. Mas lalo nga natin kailangan ng Panginoon. So, He will stay in our hearts. Yun yung power na mayroon ng Panginoon. He cannot be evicted from the dwelling place which is our heart. Sinabi pa sa Biblia, He made our hearts, our body, dwelling place. Hindi sinabing He made our body house. Yun po kasi ibig sabihin nag-dwell na siya, it means permanent residency. Yun po ang ginawa ng Panginoon sa tunay na tumanggap sa Kanya. He made our body a temple where He will dwell permanently. Hindi niya na tayo iiwan, ni pababayaan man, even though ine-evict natin siya by our attitudes, by our lack of faith, He will still be there through the power of the Holy Spirit. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. So ang sabi po dito pa lamang makikita natin, lahat ng nagaganap, itinakda ng Diyos. Yung nangyari kay Jesus Christ, that is not authored by those sacerdotes, nung mga Pharisees, hindi po sila ang mga author niyan. Remember, ano man yung nangyari pa sa New Testament, sa buhay ni Jesus Christ, naka-prophecy na. It was already prophesied in the Old Testament. So yung nangyaring yun, kaganapan na lang ng mga sinabi ng Diyos sa kanyang plano in the near future.
Everything in the New Testament was prophesied in the Old Testament. Ang Old Testament po, foreshadow ng New Testament. Ang kaganapan po, New Testament. Yung Old Testament ay foreshadow lamang nung kaganapan. Imagine that. Yung gumagawa ng shadow, sa bandang huli lumabas, nauna pa yung shadow sa kanya. Anyway, that's not impossible because it is God we're talking about. Kaya nga po si Yahweh ay Diyos ng lahat. Yung mga utos ni Yahweh, yung mga batas na binigay kay Moses, that is from God. Hindi po yan binigay ni Satanas. One way or the other, one day you will see that in social media, maging sa YouTube. There are no people around. Hindi lamang sa Pilipinas, I believe, anywhere in the world, sinisiraan nila ang pangalan ni Yahweh. Ginagawa nilang si Yahweh, Satanas. Ginagawa nilang si Moses, salbahe. Pinaglalaban nila ang Old Testament saka ang New Testament. Nangyayari na po siya ngayon. Nung malaman ko yun, mapanood ko yung kailan lamang sa social media, sabi ko, such evil. Demonyo lang ang pwedeng gumawa ng ganitong klase ng mga kwento-kwento na si Yahweh daw ay si Satanas, si Moses, of course, alipores, yung batas, yung law, is against our Lord Jesus Christ. Samantalang ang sinabi nga ng Panginoon, hindi ako pumarito to abolish the law, kundi ano raw, isa katuparan. Kasi ano sinabi ng Panginoon? Through Him, ano raw? Siya yung katuparan ng buong kautusan. Na hindi natin kayang sundin, pero nasunod niyang lahat, at kapag tayo tumanggap sa Kanya, para mo na rin nasunod. Yung law na hindi mo kaya kailanman na gawin. Kasi hindi po ba sinabi sa Book of James, masunod mo man yung 9 sa 10 utos, at meron kang isang hindi nasunod, para mo na rin hindi nasunod lahat. Pues, nang tanggapin natin ang ating Panginoon, na pagtagumpayan niya, nasunod niya ang batas, He imputed to us. Para na rin natin nasunod ang batas. But of course, we must follow the other rule. And that is the rule of our Lord, Jesus Christ Himself, na hindi kailanman sasagasa sa batas na nanggaling kay Moses, na ultimately nanggaling naman sa Diyos. So mag-iingat po tayo ngayon. We are really in dark era of this universe, of the history of this planet. It's so dark. Yung mga dati mong kinikilalang mga mahuhusay, mga napaka-biblical na mga pastor, napaka-biblical na mga Bible teachers, mga scholars pang naturingan, nag-doctorate pa sa anumang mga Christian school or what, maging sila, nag-iiba ang kanilang paniniwala sa mismong Biblia na mismong kanilang pinag-aralan. It's so sad. It's happening now. Ang sabi po sa Book of Revelation, sa huling panahon talaga magkakaroon ng malawakang apostasy. Ang ibig sabihin po ng apostasy, kala ko po born again yan, bakit sumasamba na kay Satanas? Yung po yung kasama mo sa simbahan, kasama mo sa gawain, kasama mo sa church, matagal ng mga leaders, isang araw tumatalikod. Apostasy po ang tawag doon. And you know what? Ano yung mabigat patungkol sa word na apostasy? Kasi kahit sabihin mong 50 years na nasilbi yung tao bilang Kristiyano, pero pag isang araw tumalikod siya sa Panginoon, as in tumalikod siya, isa lamang pinatunayan yon. Hindi talaga niya tinanggap ang Panginoon in the first place. Dahil ang tunay na Kristiyano po, hindi tatalikod sa Diyos. Kuyang, meron ng kasama doon, talaga tumigil na siya eh. Of course, ang sa atin lamang mag-hope. Lord, we pray po, we hope. Na itong kasama ko sa simbahan, na matagal ko nang kasama, na ngayon po ay mukhang napupunta sa ibang relihiyon, Lord, I pray one day ibalik mo siya sa kawan. Kasi po marami naman kasing tupang ligaw talaga eh. Pero meron at meron, especially po sa Old Testament, sa Book of Revelation, sa huling panahon, ang isa sa palatandaan na malapit ang bumalik ang Panginoon, marami sa simbahan ng Diyos tatalikod sa Kanya. At marami na tayong nakikitang ganyan. Ang daming nagsimula talagang, napakasidi ng pananampalataya sa Panginoon, nagbabasa talaga ng Biblia, tama ang mga itinuturo, later on nagbabago. Ang question ko doon, where is the power of the Holy Spirit sa taong to? What happened to him? Tapos paglalabanin mong Old Testament sa New Testament, only the spirit of Satan can do that. At siya lang ang gagawa ng ganon. Hindi yun kailanman gagawin ng hahayaan or ipe-permit ng ating Diyos. So, sa una po natin binasa, makikita natin, lahat ng bagay ay itinakda ng Diyos. Huwag na natin pagtalunan ang inyong free will.
Tandaan po ninyo, once you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, give up mo na ang free will mo. Kaya dapat hindi natin pinaglalaban pa yung free will natin. It must be the will of God. From day one, na tumanggap tayo sa Panginoon, nang pumasok ang kanyang spirito sa ating mga puso, Lord, your will is my will. Kaya ko po ito medyo dinidiinan. Meron kasi mga kapatiran din, ipinipilit pa yung free will. Paano naman ang free will ko? Hindi mo ba naiintindihan, nung pumasok ka sa isang relasyon at relasyon mo sa Diyos, iginibap mo yung free will mo sa Kanya. So, huwag mo nang ungkatin ang free will mo, sa Diyos na ang will na meron ka dapat ngayon. Hindi na question yun, pero anyway, marami pa rin kino-question, nasan daw ang free will nila. It is God's will ang pag-usapan natin at siya ang nagtatakda ng lahat mula pa noong una. Before the foundation of the world, before He created the heavens and the earth, even before the angels, nung siya pa lang nag-exist, at one point in eternity, itinakda na ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala pong bagay na nangyayari sa lupa, sa langit, sa ilalim ng lupa na hindi alam ng Diyos. Wala pong nangyayari na in the first place hindi niya pinermit. It is God who is nagbibigay ng permit sa lahat po ng nangyayari. Kahit sabihin natin, ibig mo sabihin, Kuya Eric, yung nangyari ngayong bagyo, pinermit ng Diyos yun. Kailan pa ba naman hindi nagkaroon ng bagyo? Right? Bago pa nagkaroon ng Pilipinas, may bagyo nang dumadaan dyan yearly. 10 bagyo, 100 bagyo sa isang taon talaga, dumadaan sa Pilipinas. Wala pa tayong lahat. Wala pa sila Lapu-Lapu. Isla pa lang ang Pilipinas. May dumadaan ng bagyo dyan. Tayo lang kasi ang pumwesto dun. That is nature. Nilikha ng Diyos yun. It is us na gumawa ng paraan upang tayo hindi maapektuhan ng nature. Nature kasi yun eh. Ano magagawa natin? Right? Tayo ang dapat gumawa ng paraan. Kung alam mo nang, yan naman pala ang hina ng bahay mo, kada bagyo na lang nawawasak. Then, gawin natin ang lahat ng paraan. I know, hindi madaling maghagilap ng fund, pero gawin natin ang lahat ng paraan na susunod na bagyo, matibay na yung bahay, and so on and so forth. Hindi na yung isinisisi government. Hindi na isinisisi lalo na sa Diyos. Kung lagi na yung nangyayari. So, paano yun, Kuya Eric? Meron natagpuan 2 bangkay nung humupa yung tubig. I mean, that is the will of God. Ano sa palagay mo? Ang Diyos daw po ang may akda ng buhay. Ang Diyos po ang nagsasabi kung kailan ka ipanganganak at kailan ka mamamatay. Wala pong nangyayaring random. There's no such thing as random occurrences sa kaharian ng langit. Yung pong random things na nangyayari, sa buhay lang natin mga tao yun. Pero sa Diyos, wala pong random. Everything is well-laid plan. Everything is well-laid plan. Planadong-planado ng ating Panginoon. And in the end, laging may glory para sa Kanya. Maaring hindi natin nakikita, maaring nasaktan tayo ng todo, pero in the end, God permitted that thing to happen for His own glory. Tatandaan po natin yan. Next po, basahin naman natin yung Romans 9:17 and 18. Patungkol po kay Faraon, no? Tingnan natin ang nangyari kay Faraon. Bakit ba yung ganyan ang mga ginawa ni Faraon? Verse 17. Mahaba pa yung pinag-usapan diyan patungkol sa habag ng Diyos, patungkol sa kanyang sovereignty, sa kanyang supremacy, at dumating po nga po tayo 17 at ang pinag-usapan dito si Pharaoh. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, kay Pharaoh itself, ginawa kitang hari upang sa pamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga, kinahahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at nagiging manhid ang nais niyang maging manhid. Why? Because God is sovereign. Lahat pwede niyang gawin. Hindi niya kinakailangan humingi ng permission sa sinuman. Angel Gabriel, palagay mo okay lang ba itong gagawin ko? Angel Gabriel, ikaw Michael, okay lang ba? Wala pong brainstorming sa langit. Ang Diyos mismo nagsabi, my ways are higher than yours. Sabi ng Panginoon, hindi ko kailangan ng advisor. Meron bang advisor ang Diyos? Nabasa natin sa Biblia. Wala pong advisor ang Diyos. Pag merong ginusto ang Panginoon, and surely that is for His glory, ano man yung mukha ng kanyang binigyan ng permit, pag pinahintulot po ng Diyos yan, isa lang isabihin, no? Number 1, there will be glory for Him.
Number 2, yung plano niya, parte kasi yun ng kanyang plano. Yung entire human history, meron ng plano ang Panginoon dyan. Kaya nga po sa Book of Revelation, pag binasa po natin, ang pinag-uusapan na nun, pinakahuling panahon na. Kung gusto po natin malaman, ano ba mangyayari sa buhay ko ngayon, bukas, sa susunod na panahon, basahin yung Book of Revelation, yung ending po, nandun na siya. Ganon ka-fair ang Diyos. So, nandun na pala yung mangyayari sa Biblia, yung mangyayari sa future, ano pang gagawin mo ngayon? Siyempre, sundin mo lahat yung dapat mong sundin at huwag mong gagawin yung hindi mo dapat ginagawa. And be prepared always. Kasi ang sabi po ng ating Panginoon sa Book of Revelation, maging sa ibang parte ng Biblia, babalik siya sa panahong hindi natin alam. So, fair ba ang Diyos o hindi? Of course, He is fair. Kaya nandyan ang Book of Revelation para hindi natin pwedeng sabihin, Lord, kasi hindi ako nakapaghanda kasi malay ko naman sa mga mangyayari sa mga darating na panahon. Basahin mo ang Book of Revelation. Everything is there. Basahin mo ang Timothy. Basahin mo na yung buong Bible. Especially yung Book of John, yung New Testament. Basahin natin, nandyan po lahat yan. God is fair. So, bumalik tayo kay Pharaoh. Ang Diyos mismo, siya mismo nagsabi, minarapat kong, kasi alam naman ng Diyos ano mangyayari kay Pharaoh bago pa man siya isilang. Parang si Isaac lang naman yan, si Jacob saka si Esau, di ba? Nandun din po yan patungkol doon sa magkapatid. No? Hindi pa pinapanganak yung dalawa, isisingit ko na rin po. Hindi pa pinapanganak yung dalawa, hindi pa nag-exist. Sabi ng Panginoon doon, Jacob I love, Esau I hate. Hindi pa ipinanganganak yung dalawa, yun ang sinabi ng ating Diyos. Ngayon, maraming tao hindi maintindihan yun. Hindi po natin dapat gayahin yun dahil hindi tayo Diyos, mga kapatid. We are talking about God alone. God can do that because He is powerful. He is sovereign. Lahat ng sabihin niya, perfect. When He said He hate Esau, alam naman na nangyari kay Esau later on, right? So, ganun din po kay Pharaoh. Minarapat kong ipaglihi ka, ipanganak ka ng nanay mo simply because through you, Pharaoh, ipakikita ko ang aking kapangyarihan at gagamit ko si Moses. I will use Moses na isang tao pang wala namang kamalay-malay. Wala namang kamalay-malay. Isang pugante, murderer, tumakbo sa ilang, siya pang tinawag, right? Of course, pagkabata pa lang kasi ni Moses, ando na yung kwento eh. Alam natin, meron matinding kwento tong babing to. Kasi pinapatay nga ng Pharaoh by that time, di ba, lahat ng baby? Tapos ito nga si Moses, iniligtas ng kanyang kapatid. Nadampot naman, of all people na pwedeng dumampot kay Moses sa ilog, sino pa? Yung anak ng Pharaoh, di ba, yung babae? At ginawa siyang tunay na anak. Parang tunay na anak. And the rest was history. Right? Ganun po ang ating Panginoon. Siya po ang may akda ng ating buhay. Tanggapin natin ang katotohanan, ang Diyos ang may akda ng ating buhay. I believe in my heart, marami ang Diyos na pinagagawa sa atin. Maaring hindi natin nagawa, kaya paminsan-minsan, gegewang-gewang ating mga pamumuhay, mga kapatid. Kasi sa Ten Commandments naman, walang sinabi doon na, di ba, na kalokohan, pwede kang gumawa ng kalokohan or what. Puro thou shalt not nga eh. Nasa preventive side ang parang gamot lang yan eh. Nasa preventive side ang Diyos. Bagong paggawin, bawal yan. Ito na ang mga bawal ha. Itong mga bawal na ito, itong batas na ito, pag hindi mo sinunod, kapahumakan mo ang kapalit siyempre. Yun po kasi yun. Bakit ganitong buhay ko, Kuya Eric? Kung Diyos talaga ang may akda ng buhay ko, bakit nagkakagulo-gulo ang buhay ko? Sinusunod mo ba lahat yung utos ng Diyos? Wala ka bang sinasagasaan doon? Think about it. Kasi minsan ang tao pag nag-isip, ganun pala. Kaya pala nagkaloko-loko yung trabaho ko. Ito pala yung gusto ng Panginoon. Ito, akda niya pala ito or what. Come on. Of course not. One way or the other, meron tayong mga maling ginawa. Sa anumang sitwasyon na meron tayo sa buhay ngayon, may kagagawan ka kasi dyan. Ilang porsyento lang ba talaga ng buhay mo ang sinusunod mo ng Diyos at ilang porsyento yung sarili mong sinusunod mo. Kaya huwag ka na magtaka. Kasi ang sabi sa Biblia, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yun talaga ang gusto ng Panginoon. At mangyayari yun kapag kinalimutan na natin yung mga pansarili nating kagustuhan. We must follow Him. We must obey His will. Then, makakamtan talaga natin yun, yung pinangako niya. Kaso nga, again, aminin na natin, malaking porsyento ng gusto ng Diyos hindi natin sinusunod. Ang sinusunod natin, sarili natin. So, face it. Ayan ngayon ang buhay mo.
Pero then again, nandiyan natin Panginoon, God can fix it. Diba? Kayang-kaya pa rin ng Panginoon ayusin ang lahat. Basta bumalik tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad at tulong sa Kanya. At since God is at work in our lives, let Him work. Kasi po, ang isa sa mga gagawin ng Panginoon po sa buhay natin in order na mag-work uli yung gusto niya mangyari sa atin, let Him be. At marami siyang tatanggalin sa atin, actually, masakit tanggalin. Yes. Hindi masakit tanggalin yung mga yung mga extra things sa katawan. Pag tinanggal yan, sakit nun, kailangan mo ng alcohol nga eh. Right? Yung mga sugat-sugat. Pag tinanggal yan, sasakit nun. Ganun din sa buhay natin. Masasaktan talaga tayo pag mayroong tinatanggal ang Diyos sa buhay natin. Masakit yun. But let God do His work. Gagaling din naman afterwards, right? Gagaling din naman tayo. At lalo natin makikita ngayon yung ginhawa sa buhay na Kanyang nais sa atin. So yun po, si Faraon, bakit ganun si Faraon? Ba't ganun ang ginawa niya? Dahil yun mismo ang plano ng Diyos, yung pagkakagamit ng Diyos para sa Kanya. Nasaan ngayon ang free will ni Faraon doon? Marami pa rin maraming ginawa si Pharaoh, yun ang gusto niyong gawin. Pero at the end of the day, walang kamalay-malay si Pharaoh. Ito po nakakatuwa eh. Maraming tao katulad ni Faraon, anti-God, atheist, sumasamba sa ibang Diyos. Akala nila yung Diyos ng Christianity, yung tunay na Diyos, nalalabanan nila at they really can be against that one true God. Pero you know what? Sabi nga ni David, they are fools. People are fools to think na kaya lang saktan ng Diyos. Hindi po nasasaktan ng Diyos. And people are fools to think na masaswart niya, mababaluktot niya yung plano ng Diyos. Hindi po talaga nababaluktot ang plano ng Diyos, mga kapatid. Yung pong plano ng Diyos, diretso lang yon. Hindi, bakit nagkaganto, Kuya Ere? Yung plano ng Diyos, diretso. Ikaw kasi ganyan ka eh. Hindi yung plano ng Diyos ang nababaluktot. Ikaw ang baluktot. God's plan remains. Yung sovereign power and will ng Lord, nandyan na yan. Mas matibay pa sa semento yan. Pero bakit nagkagagano ng buhay natin? It is us na baluktot along the way. Hindi po natin pwedeng i-thwart ang plano ng Diyos, mga kapatid. Never. Katulad po sa nangyari dito. Wala silang kamalay-malay that they are serving God. Na ano pala yung ginagawa nila by that time? God is using them for a definite purpose. Hindi lamang tayo mga Kristiyano, maging yung mga hindi Kristiyano, ganun din po. Ganun pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At basahin po natin dito sa mga Filipos chapter 2 verse 1 to 11. Ang ganda-ganda po ng mga verses na ito. Ang sabi po dyan, sa verse 5, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Jesucristo. Ano po yan? Ano po yan? Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, because this is one of the Holy Trinity, hindi niya pinagmalabis ang pagiging kapantay ng Diyos. Imagine, anong ibig sabihin dito ni Pablo? Nung magkatawang taong Panginoon, talagang Diyos ba siya nang bumaba siya? Hindi, di ba? Even though Jesus Christ is God, pero nang siya ay magkatawang tao, naging tao talaga siya everyday. Nagugutom siya, nauuhaw. Kinakailangan niya magkarpentero, tumulong kay Joseph para mayroong maipakain sa pamilya nila. Kasi po, ilan sila magkakapatid? 6 or 7. Hindi lang nababanggit sa Biblia. Nabanggit yun somewhere. Marami lang hindi nakakaalam. Marami pong kapatid sa laman si Jesus Christ. May mga babae, may mga lalaki. At bilang panganay, maaga po kasi namatay si Joseph. Si Jesus Christ at si Mother Mary po, ang siya nagtaguyod sa pamilya. Kaya nga po si Jesus Christ, malaking possibility po, carpenter din siya. Yun ang kabuhayan nila. Ang point ko po ganito, bago siya umabot ng 30, nabuhay si Jesus Christ bilang tayo eksakto. Nagtatrabaho, minsan tinatakbuhan ng customer, di ba? Nagugutom, pinagpapawisan, namamayat, naiinitan ng araw, giniginaw sa gabi. Yun pong ibig sabihin dito ni Pablo. Look at the humility, pagiging humble ng ating Panginoong Jesucristo. Na magkatawang tao siya, talagang ginawa niya ang lahat because of us, maging tao siya by that time. Walang fakery. Kasi po may mga kwento-kwento na si Jesus Christ ginagamit niya paminsan-minsan yung power niya para medyo maibsan yung kanyang hirap sa laman habang siya nabubuhay. There's no such thing. Ang dami pong naninira kay Jesus Christ kasi mga kapatid. No? Ang dami naninira sa kanya. But you know what? Hindi siya nag-cheat.
na habang nung hindi nakatingin si Mother Mary, nung nakatalikod yung customer, isang snap na niya, may lamesa na kaagad. Hindi niya kinakailangang martilyo dyan, maglagari. Wala po siyang ginawang ganon. Dumaan ang ating Panginoon 100% pagiging tao. Yun ang sinabi niya rito. Even though yung kanyang kalikasan sa Diyos, hindi niya ipinagmalabis yung kanyang kapangyarihan. Na natili siyang tao like us. Ang kaibahan lamang natin, Panginoon, siyempre, wala siyang bahid dungis. Wala ka man lang makikitang bahid ng kasalanan sa kanyang mga labi. Sa iyo talagang perfect man na nabuhay sa balat ng lupa. Sa halip, siya ay nagpakababa. Naging katulad ng isang alipin. Ano lamang yun? Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Hindi sa mulpot lang ba? Oh, ano tong baby na to? Pwede naman ganun, di ba? Pero kailangan Kasi talaga, kung magkakataong tao, ang hindi tao, dadaanan mo lahat ng proseso ng pagiging tao. At hindi yun finake ng Lord. Talagang lahat ng proseso. Ang miraculous lang siyempre na kaganapan doon, nagdalang tao si Mother Mary nang walang lalaki, walang human father. But it is what? Of course, bunsod ng Holy Spirit from God. Pero ano ipanganak ang ating Panginoon? Tao talaga siya, walang cheating. Dinaan niya lahat ng hirap. Tinukso siya, katulad natin. Nabanggit po sa Hebrews yan, di ba? Huwag daw tayo mahihiyang lumapit sa ating Panginoon dahil siya yung ating high priest, mataas na saserdote na pwede talaga makisimpatay sa atin. Why? Because katulad natin si Jesus Christ in the flesh, nahirapan din siya. All of those hardships na pinagdadaanan po natin, pinagdaanan ng Panginoon. Panunukso, pinagdaanan niya yan. Naging tao ang ating Diyos, nagpakababa siya for who? For us. Verse 8. Natagpuan sa wangis ng tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kanino siya sumunod? Of course, sa Father. Yun yung pinag-usapan natin kanina. Merong plano ang Ama. At yun ang sinusunod siyempre ng anak ng ating Panginoong Hesukristo. Si Yahweh po sa Old Testament, of course, siya yung Diyos na sinasamba natin sa mga panahon sa New Testament at maging sa mga panahon po natin sa ngayon. Nagpakumbaba, naging tao. Maging ito man ay sa kamatayan sa krus. Ang sabi nga po sa aklat ng Salmo, ang Panginoon daw para siyang tupa na dinadala sa katayan. Walang imik. Of course, it's so hard for us to do that. Kapag tayo dinadala na sa Biman prison, sa kasalanan hindi naman natin ginawa, hindi ba? Paano hindi ka naman magpapamilya? Estada sa dik. Hindi ako may problema. Ito po, hindi ako yun. Di ba? Ganun tayo siyempre. Pero ang Lord, nung dinadala na siya sa katayan, doon sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya umiimik. Hindi po ba, ang kagandahan kay Jesus Christ, habang pinaparusahan siya, pinapahirapan pala, hindi parusa. Wala naman siya kasalanan ginawa Habang pinapahirapan ng Panginoon, habang siya ipinapako, ano yung puso ng Lord? Hindi ba hindi siya vengeful? Ano siya? Mapagpatawad. Maging yung mga magagaling na mga Pharisee na hanggang sa nakapako siya, tinutuya siya. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Look at that. Yun ang puso ng ating Panginoon. Yun ang Diyos na pinag-uusapan natin. We really cannot provoke Him na magalit sa labas ng sphere ng kanyang holiness. Magagalit siya because bunsod yun ng sarili niya. Bunsod yun ng kanyang holiness. Kapag tayo hindi nakasunod sa holiness na kanyang ninanais, then He will be angry with us. Pero yung i-provoke mo talaga ang Panginoon, hindi siya pumapato, look at Satan, nung siya 40 days sa ilang, right? Kung talagang ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong hamburger yung bato. Kasi 40 days kami hindi kumain, di ba? Gawin mong hamburger. Pumato ng Panginoon, hindi. Hindi, di ba? Kung talaga ikaw ang anak ng Diyos, hindi ba? Sinabi mo nga sa Old Testament through David na may andyan ang kanyang mga guardian angels na hindi hayaan ng mga angels na masaktan man lang iyong paa. Sige nga, tumalon ka nga. Anyway, may angels naman. Sinagot na naman siya, hindi siya pinatulan. No, hindi siya pinatulan. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon doon, mga kapatid, alam niyo kung ano? Huwag tayong papatol kay Satanas. Marami siyang suggestions. Marami siyang mga, it seems, ano ba tawag dito? Concerned na mga panalita sa atin. Huwag tayong papatol kay Satanas. Huwag natin papatulan yung sinasabi ni Satanas, yung sinasabi ng mga taong inaalihan ni Satanas, mga taong hindi naniniwala sa Diyos, so under sila ng kapangyarihan ni Satanas. Simple lang daw, huwag papatol. That's it. Hindi mo kailangan magpakita pa ng lightning bolt nang mamula sa iyong mga kamay para siya matakot. No.
Huwag mo lang patulan, that is more than enough. At dahil dito sa verse 9, siya'y lubusang itinaas ng Ama ng Diyos. At ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Nang sa gayon, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang dila, at lahat ng dila ay magsasabi na si Hesukristo ay Panginoon para sa ikaluluhati ng Diyos Ama. Lahat po ng tuhod luluhod. Angels in heaven, matagal silang nagbabaw sa ating Lord. Of course, later on, makikita po natin sa mga susunod na panahon, even Satan and his demons, even the elite demons, one day, no, makikita lang yung kalwalatian ng ating Panginoon at makikita lang they are powerless, totally powerless against our Lord Jesus Christ. Si Satan nga, hindi naman si Jesus Christ ang katapat niya, di ba? Sino ang katapat ni Satan? Actually, hindi rin talaga katapat eh. Si Michael the Archangel lang, di ba? Tapos na siya. At hindi pa nga siya katapat ni Michael the Archangel, talo nga kaagad si Satan, kay Michael pa lang. Lalo na sa Diyos, sa ating Panginoon, of course. So, lahat ng tuhod, pag sinabi mong lahat mga kapatid, hindi sinabi doon, lahat ng tuhod ng mga believers ay luluhod. All knees will bow. Even these people na hindi kumikilala sa Kanya, even those yung mga taong mga hindi naniniwala, ibang Diyos ang sinasamba, mapipilitan na sa lumuhod pag nakita nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kanyang susunod na pagbabalik. Even si Pablo, di ba, na makita niya ang Panginoon sa road to Damascus, si Pablo talagang nagpatira pa siya. Kapag nakita mo ang Diyos, hindi pa ngayon mismo ang itsura ng Diyos. Yung liwanag pa lang ng Panginoon, kapag nakita mo, talagang wala kang magagawa, kundi manghina, magpatira pa. Nangyari yan kay Pablo. Nangyari po yan kay Daniel, ganun din. Si Daniel, yung nasa Bible na Daniel. At lahat pa ng maraming taong, si Moses, right? Si Abraham, all of them. Pag nakita mo yung wangis ng Panginoon na pwede mo makita, wala kang mangyayari kundi lumuhod sa Kanyang harapan. At yun din na sinasabi ng Panginoon dito. And this time around specific, it will be to the Lord Jesus Christ. Basahin po natin ang Colossians 1:15-20. Ito parang Bible study na rin kasi puro verses po binabasa natin. Verse 15. Ang ganda ng pagkakasalarawan ni Pablo, mga kapatid. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Even though in the flesh, may mga nauna sa Panginoon in the flesh. Nauna si Adan bago si Jesus Christ, di ba? Pero kung preeminence or authority pag-uusapan, pinakauna ang ating Panginoon. Yung pang pinag-uusapan dito. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Verse 16. Sapagkat sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit. Sa pamagitan ni Jesus, nilikha ang lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, nakikita man o hindi, pati espiritual na mga kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, mga angels po ito, hierarchy ng mga angels. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ni Jesus at para kay Jesus. Look at the power of our Lord Jesus Christ. Now, how can those people fight against the Lord? Yung mga taong gustong ibagsak ng Israel na kumikilala kay Yahweh, na mayroong relasyon kay Jesus Christ, especially in the end times. Paano papayagan ng makapangyarihan Diyos na magwagi sila? Never. Never. Dahil tunay na buhay ng Diyos ang sinasamba natin at maging ng Israel. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa magitan ni Jesus at para kay Jesus. Ito po patunay na Jesus Christ is God. Isa ito sa maraming patunay sa Biblia na yes, Diyos po ang ating Panginoong Jesus. Because He is the Creator. He created the angels. So He is the King of the angels. Ang sabi po sa Biblia, isang pangalan lang naman ang hindi pwedeng maging under ni Jesus Christ. And of course, that is the name, the Father Himself. Pinaliwanag nga yun sa Biblia . Hindi ko sinabi dito na lahat ng pangalan na i-under sa Kanya. Of course, hindi kasama doon yung ating amang makapangyarihan, yung ama ng ating Panginoon. But everything is under ng ating Panginoon. Hindi lamang yan, verse 17. Siya ang una sa lahat. At ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa mamagitan niya. Look at this. Yan pinag-usapan natin kanina. Yung buong universe ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus.
Specifically, it's the Lord na nagme-maintain ng mga stars, ng mga suns in the skies. It is the Lord. Isipin niyo, paano natin siyang kakalimutan? Paano natin pababayaan ng Diyos? Paano natin siyang hindi susundin? Even yung entire universe, siya pala ang nang-maintain ng kaayusan. Kaya nga po, isang malaking kasalanan, kapangahasan, kapag hindi sumusunod sa Kanya. Kasi gasino na lang yung marapatay, sige, kukontrolin ko lahat, but ikaw, since uncontrollable kita, hindi ko kukontrolin yung mga bagay na sa paligid mo. Imagine that. Hindi ko na kukontrolin yung katawan mo. Gasino na lang yung biglang maghiwa-hiwalay yung mga molecules mo kasi wala nang pumipigil. Mag-disintegrate ka na lang kasi wala nang nagme-maintain kung bakit magkakadikit ang mga atoms na yan sa molecules. That is God Himself. The Lord Jesus Christ specifically. Kaya nga kalimutan na natin ang lahat, wag lang ang Diyos. Kalimutin na natin ang lahat, wag lang ang Panginoon. He is the one maintaining everything in the entire universe. Hindi lamang yan, verse 18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na anak. Ang unang binuhay mula sa mga patay. Hindi ba nauna si Lazarus? No. Pinag-usapan natin yung preeminent. Sino ba yung merong royal blood? Of course, the Lord Jesus Christ. Yes, medyo nauna yung iba, maging panahon ni Ezekiel ba yun, or ni Elijah, mayroong buto doon, nadikitan ng bangkay ng propeta na buhay, di ba, and so on and so forth. May mga nauna eh. Pero pinag-usapan doon, kung sino pinaka-preeminent, pinakamataas sa lahat, pinaka-sovereign, and that is our the Lord Jesus Christ. Siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Verse 19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan, minarapat ng Ama na yung buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Because they are one. Yun pa po kasi ang isa. We are Trinitarians here. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Why? Nasa Bible kasi siya eh. We cannot ignore the fact na oo nga, the Bible says the Father is God, the Bible says Jesus Christ is God, the Bible says the Holy Spirit is God. So there must be one God in three distinct person. Marami kasi hindi nakakaintindi ito, kaya may mga Christian groups po, sila yung oneness. They don't believe in the Trinity, basta isa lang, walang Trinity. But we are Christians and we believe in the Holy Trinity because it is in the Scripture itself. So minarapat ng Ama, ng Diyos Ama, na ang buo niyang kalikasan sa pagiging Diyos ay manatili sa anak. Imagine yung pagpipigil ng Panginoon ng kanyang sarili para hindi umalagaw yung kanyang kapangyarihan. At nakita po natin yan doon sa crucifixion, maging sa gabi na siya dinadakip pa lang. Na habang nakikipagputulan ng tenga sila Pedro, cool na cool lang ang Panginoon at pinigilan pa niya si Pedro. Isuksok mo yung tabak mo, Pedro, sa kanyang nalalagyan. Hindi mo ba alam na isang tawag ko lang, laksa-laksang mga anghel sa langit na naghihintay to help me? Pero hindi niya ginawa yun. Why? Kasi kalooban ng Ama for Him to die for us. He died for you and me. Kahit laksa-laksang mga anghel sa langit na naghihintay para iligtas siya, hindi niya ginawa. Why? Kasi napaka-obedient po ng ating Panginoong Jesucristo, and we must follow Him from being obedient din. Maging masunurin din tayo sa Kanya. Verse 20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagsundo sa Kanya. Pakikipagsundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Ganun kahalaga yung the blood of our Lord. Ang isinisigaw po ng dugo ng Panginoon, our reconciliation with God. Lahat po ng taong hindi naniniwala kay Jesus Christ, hindi naniniwala sa dugong ibinuhos sa krus ng Kalbaryo, they are in constant warfare with God every day. Yun po ang kailangan natin ma-realize kung meron pa tayong mga kamag-anak na hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. They are constantly in warfare with God. Imagine ninyo, ang hirap mamuhay kung meron kang kaaway sa opisina, right? Ang hirap nun. Kapag kaaway mo yung T-boy, paano ngayon yun? Sino magbibigay ng tea sa'yo? Bahala ka sa buhay mo. Tatakot ka na, baka kung anong gawin sa tea, right? So ikaw na magtitimpla ngayon. Maging sa atin, ang hirap na may kaaway. Ayaw natin ng ganun. Pupunta ka ng kitchen, hindi ka makapunta kasi nandun siya. Mag-aagahan ng gabi na, nag-aagahan pa din sa kitchen. Ano ba to? Hindi ka na nakakain maghapon ngayon, hindi na nakapagluto. Tao yun.
kung Diyos ang kaaway natin, ano pa ang mangyayari sa atin, mga kapatid? And I'm telling you, ang Biblia nagsasabi, ang sino mang wala kay Kristo, nasa araw-araw na digmaan against God. Imagine niyo yun. Saan sila kukuha ng kapayapaan? Saan sila kukuha ng spiritual na lakas? Nasaan ang pag-asa nila? Wala. Para lang silang kabuti na nabuhay sa mundo, naarawan, kinain ng langgam, nahihirapan, natuyot, namatay. Ganun lang po ang mga unbelievers. But we were not. We are nourished every day with our God. Kaya nga sinabi sa aklat ng Salmo, sa unang chapter pa lamang, yung mga tao raw na malapit sa Diyos, para tayo nasa tabi ng ilog. Laging berde. Laging namumunga sa panahon. Ganun po ang isang Kristiyano. Pero kung hindi Kristiyano, siya yung klase ng punong nandun sa disyerto. At alam nyo na mangyayari sa punong yun. At bilang pangwakas, meron po tayong pangwakas na kwento ulit. Okay? Kasi mukhang ganda-ganda na kwentong ito. Pagpapatunay na ang Lord, He's the Lord of all. Our God is the Lord of all. Basahin po natin yung John 19:5-11. Ito na yung pagkakataong hinuli ng Panginoon at nandun siya sa korte ni Pilate, ni Pontius Pilate. Verse 5. At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, sige, pagmasdan niyo siya. Pagkakita sa kanya ng mga pinunong, mali talaga ng mga sa Tagalog pinunong Pharisees, mga Pariseyo, hindi Pariseyo, at ng mga bantay, sila nagsigawan, ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya. Bahala kayo magpako ko sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya. Verse 7. Ito yung matinding kasalanan ng mga Hudyo. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming katusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Nung marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalong natakot tuloy. Ito si Pontius Pilate. Nung marinig, lalo siya natakot. Kasi alam niyo ba kung bakit siya natatakot? Ganun na lamang kaigat si Pilato. Bigyan ko yung kwento, maiksi lang. Nung panahon po ni Jesus Christ, malapit na mag-crumble ang Roman Empire. Nasa precipice na sila na malapit na bumagsak yung pagkakakontrol ng Rome sa lahat ng mga provinces na kanilang hinahawakan. Lahat ng bansa na kanilang mga sinakop, humihina na ng kanilang grasp. Alam naman natin, after po ng Roman Empire, mga barbarians po ang sumunod. Yun po yung kwento ng mga barbarians, Dark Ages. Malapit na kasi mag-crumble ng panahon ni Pilato ni Jesus Christ sa Roman Empire. Kaya takot na takot si Pilato. Kaya po siya pinadala ng Caesar, si Pilato pinadala ng Caesar sa Jerusalem by that time to maintain peace para patuloy lang mahawakan yung area na yun. Kasi lumalabas parang huling bastion na lamang ng power ng Rome yung Israel by that time. Because the rest of the countries na nahawakan nila around the world, mga nakalaya na, nakapiglas. So humihina na po sila by that time. Kaya si Pilato ngayon, yun ang trabaho niya, i-maintain mong atin yung lugar na yan. Kaya lahat ng mga problem people diyan, kailangan magawa mo ng paraan, dapat manatili siya ng may paggalang sa atin, pagpipitagan sa atin. Huwag may palarana sa mga taong yan na tayo mahina. Kaya po ganun sila by that time, ganun sila kahigpit. At maging si Pilate, yung kasi trabaho niya, takot na takot siya. Ayaw ni Pilate na siya maging dahilan, isang mahinang gobernador, ang maging dahilan kung bakit mawala yung pagkakakapit nila sa Israel by that time. Yun po yung political situation by that time. Kaya po ganyan si Pilato, ayaw niya talaga, ayaw niya. Takot po siya kasi naano siya, dalawang nag-umpugang bato. Si Jesus Christ, may mga followers siya na naniniwala sa kanya. So natatakot si Pilate doon. Yung mga pari na may mga saserdote, yung mismong mga Pariseyo, yung mga taong bayan ng Israel, ganun din, pag hindi niya na-preach mga taong to, ganun din ang mangyayari. Magkakaroon din ng gulo. Kumbaga, ayaw ni Pilato na magkaroon ng gulo. Kaya po ganyan siya magsalita by that time. Napakaingat po ng taong ito. At one way or the other, dapat maging ganun din tayo mga kapatid. Be careful on how we handle things. Especially kung ikaw ang nilagay na authority para ma-maintain yung bagay na yan, gawin mo lahat to maintain it. Kasi management din po kasi yung pinag-usapan dito political and pinag-usapan din management under kay Pontius Pilate. So, wala akong makita talaga sa kanya. Kaya nung marinig niya yung sinabi ng mga tao na ipako sa cross or what, natakot na talaga si Pilato, patay, nang nalalagay ako sa alanganin dito sa mga taong ito. Verse 9,
Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Actually, nonsense na po yung mga naging tanong ni Pilato. Alam na naman niya, Jesus of Nazareth, taga Nazareth. Pero taga saan ka ba? Maging si Pilato po, disoriented na dahil sa kanyang kinalalagyan by that time. Subalit hindi tumugon si Jesus. Nagtanong na naman, verse 10. Tatahi-tahimik ka dyan ha. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ginamit na ni Pilato yung yung tapang na. Naging aggressive na siya by that time. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? So ginagamitan na niya ng pananakot by that time ang Panginoon. Nung una, wala siya makitang kasalanan, taga saan ka ba or what, napaka-lenient niya. Pero this time, dahil nga naiipit na siya, ganito na siya magsalita sa ating Panginoon. Ako ang may hawak ng buhay mo, in short. At ayaw mo makipag-usap sa akin? Hindi mo ba ako kilala? Ito nga yung pinakamagandang sinabi ng Panginoon. Pinakapuso ng ating mensahe sa araw na ito. Verse 11. Sumagot si Jesus, magagawa mo lamang yan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan. Kaya't mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. Ang point, ang sinabi ng Panginoon, you Pilate, akala mo you have power over me? You don't have power over me. Ano mga authority or power na meron ka, it came from my Father. Ang point po dito mga kapatid, only God has the power over us. Yung mga against Christ, yung mga anti-Christ, yung mga galit sa mga Christians, yung mga galit kay Kristo, hindi na nalalaman talagang ginagawa nila. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon sa mga sacerdote by that time, patawanan mo sila Ama. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Kung alam na nilang itong pinako na sa krus, siya yung Messiah, they will not do that. Yun yung sinasabi ng Panginoon na hindi nila alam ang ginagawa nila. Alam nila yung ginagawa nila na sila mismo yung nagsabi na yung dugo niyan, ilagay mo sa ulo namin. Cargo namin ang kamatayan ng taong yan. Alam nila yung ginagawa nila. Pero ang sinabi ng Panginoon na patawarin mo sila Ama dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. They have no idea whatsoever na yung ipinapako nila, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung Diyos na nagbigay lang ng konting kapangyarihan for them para magampanan nila yung dapat lang gawin upang matuloy yung crucifixion ng ating Panginoon. Sa isang iglap po mga kapatid, akala natin tao ang dahilan kung bakit napako ang Panginoon sa krus. Hindi po. It is the will of God in heaven. Because Jesus Christ has to die literally for us upang yung kayong literal blood sumaboy sa lupa at yun ang magsisimbolize ng kalinisan ng ating mga kaluluwa. Because the blood of the Lord Jesus Christ cleanses us from sin. It was a well-laid plan since doon pa lamang po sa Genesis, sa Hardin ng Eden. Nang sabihin po doon ng Ama na ikaw, magiging, mula ngayon gagapang ka na, kakainin mo dust. At hindi lamang yon, yung magiging anak ng babae ang dudurog sa ulo mo. And the story goes. Hanggang sa mga pinag-uusapan po natin sa ngayon. It is a well-laid plan and execution by God. Because He is Lord of all. Kaya nga sinabi sa Biblia, do not fear because I am with you. I am the author of everything. Kung gusto kong maligtas ka, you will be saved. Kaya wala tayong ibang tatawagin kundi ang pangalan niya. If we really would like to be saved, call on the name of the Lord Jesus Christ. Of course, dapat with faith, with sincere heart, and we will be saved. At ngayong ligtas tayo, siya pa rin naman ang nagliligtas sa atin sa pang-araw-araw natin mga buhay, di ba? Ako, marami na ako minsan-minsan na ako mapahamak sa lansangan. But because God does not allow it, yung mga supposed ding mga aksidente na yun, naging reminder na nang sa akin to be more careful next time. Yung po mga muntik-muntikang nangyayari sa atin, mga reminder po ng Diyos yun. Una, is reminding us, it is me. Kung bakit hindi natuloy. Pangalawa, it is me who's reminding you na mag-ingat ka na or gawin mo na yung dapat mong gawin sa susunod ng mga pagkakataon. So, Jesus Christ, our God, is the Lord of all. I really, really hope na emphasize ko, na ipaliwanag ko sa inyo yung kalagahan ng knowledge na ang ating Diyos ay sovereign, siya yung supreme, siya yung may hawak ng lahat, walang planong lalabas sa plano niya, at lahat ay mangyayari sang-ayon sa lahat ng kanyang mga naisin. Anything in our lives or everything in our lives is under the eyes, under the gaze
of our God in heaven. So praise Him, worship Him, serve Him, follow Him, be obedient to Him. At tayo rin na makikinabang, mga kapatid. Yes, papunta tayong langit at napakasarap doon. Hindi malirip na kaligayahan ang padadat na natin doon. But ayaw mo bang habang ikaw nasa lupa, pawang mga pagpapala ng Diyos, pag-iingat niya, nararanasan natin? Sino ang may ayaw nun? Right? Sino yung gustong lagi may sakit? Ayaw na lang nagkakasakit tayo. So, andyan ang great healer at siya yung great reminder. Take care of that body of yours because your body is the temple of my Holy Spirit. Take care of that one and only body. Hindi po ever mangyayari na yung ulo pwedeng ilipat sa ibang katawan. Hindi. Hindi rin po ever mangyayari yung kaluluwa pwedeng ilipat sa ibang katawang mas bata. Never. Diyos lang ang pwedeng gumawa nun at never niyang gagawin yon for a very, 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 very tiny or wala namang kabuluhan na dahilan. So tandaan po natin tratuhin natin Panginoon si Jesus. Tratuhin natin siyang tagapagligtas, tratuhin natin siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kung paano tinatrato niyo naman tayo bilang mga anak, at hindi lamang yun mga kaibigan. Imagine that, we are friends of God. We are sons and daughters, at the same time yung kanyang relationship sa atin, we are His friends.